You were a single father or single parent? Yes, kasi hindi ko rin akalain na mahihiwalay ako. Noong una, binigay niya lang sa akin si Denver, kinuha niya si Darlene. Sumugod ako sa bahay niya, sabi ko magdemanda ka na kung anong gusto mo idemanda sa akin. Alam mo, Tita Aster, talagang ayoko na sanang magpapa-interview dahil Bakit naman? hindi maaaring hindi ako umiyak. Mahirap ang nangyari sa akin. Nagpunta ako sa bilangan. Nung nandun din yung aking anak na babae, bigla akong napatitig sa kanya na talagang ang puti-puti, ang ganda-ganda, na hindi ko akalain na ito pala lang ang aking huling pagtanaw sa kanya. Hindi ko akalain na mangyayari pa yung dahil araw-araw na ginawa ng Diyos, nagdadasal ako na sana wag nang mangyari uli. Ayoko nang mabuhay. Parang gusto ko na sumuko. You just could imagine kung wala yung mga apo mo, ano ang silbi ng buhay mo? Wala na. I'll be honest enough. Ayoko na rin. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong special na personalidad ang ating makakakwentuhan. He is a singer, hitmaker, actor, entrepreneur, and public servant. Mga kaibigan, let's welcome ang nag-iisang Darius Razon! Thank you very much, Aster. Aster na lang, ha? Oo naman. Matanda ako sa'yo. Oo, hindi. Ikaw talaga. Okay lang yun. Tita Aster. Gusto mo Oo, tawagin alam ako kong Tita Tita Aster. I Aster don't ka eh. mind. At saka komportable na ako doon. Tita Aster, okay. Okay lang yun. So, It's nice to be here. we've been wanting to have you. Remember, hindi lang tayo matuloy-tuloy. Maraming pagkakataon na hindi tayo Oo, minsan natuloy. nagkikita lang tayo somewhere sa mga common friends natin. Pero it's always nice to reconnect with you. I was with Vicor, nasa Alpha ka. Yes, oo. Bago ako nag-Octo Art, syempre, di ba? Magkahiwalay lang yung si Yes, Boss Vic Del Rosario at saka si Boss Orly Ilacad, Vicor, di ba? Ako kay Buddy De Vera. Ikaw, Buddy De Vera naman. Nakaibigan din natin. Hi, Buddy, if you're watching. Alam, natutuwa lang ako because bihira tayo magkita, Dada. Dada ang palayo nito. Tama, Dada, tama. di ba? At saka ang masarap pa dito, alam mo, hindi ito nakakalimot. Considering sabi ko nga sa inyo na hindi ko ito naging artist during my time, during our time, dekada 70, may isang tao dyan na makaka-relate. Hi, Mama Richie Ang! Panahon ako ng mga nanay at lola nyo. Di mo alam kung matutuwa ka dito. Ay, panapan niyo po yung lola ko. Yes, yes. Hindi ako na-offend doon. Di ba? At minsan nga natutuwa pa ako Oo, dahil diba? kasama sila ng Oo. nanay at lola nila. Minsan, pagkatapos na makita ko, pagpapapicture, sabi ko, di mo naman ako panahon na ba't magpapapicture ka? Na-starstruck po ako sa inyo eh. Oo, di ba? Alam mo yung mga kaibigan, also the reason why I'm bringing back yung mga stars before, lalo na yung mga dekada 70, dekada 80 o 90. Kasi lalo na yung mga Gen Z, no? Yung mga Yes. bagong henerasyon ngayon, hindi nila alam kung sino si Darius Razon. Kaya ito yung magpapa-remind sa inyo sa kanilang panahon, during your time, di ba? Iba yung panahon nyo kasi iba yung panahon ng yung dekada 70. Yun lang ang Oh, diba? henerasyon na talagang iyong-iyo ang tao. Di ba? Iba. Konti lang kami noon eh. Iba yung adulation ng mga fans noon. Para mo ngayon. Kitang-kita mo. Oo, di ba? Kitang-kita mo. At wala pang social media at that time. Kasi ngayon alam mo na, Oo, they diba? come and go lang. Dahil Oo. every year, may Oo. nadidiscover Yes, yes. sa social media Right. o kaya mga reality show. And I'm sure yung kasing edad ko or even older than me or a little younger than me, alam niyo yung mga kantang pinasikat ni Dada, di ba? Everybody knows. Oh, can you sing a few lines nga just to remind everyone? Everybody knows how much I love you. Everybody knows how much I care. Isa yan. Oh, Yung diba? mga And I Love You So. Oo, yan. The people ask me how. Oo, di ba? Yung mga Ako rin cover. ang mga nag-adapt niyang Yung may awitin Spanish na ka yan. pa eh. Meron akong Cachito, meron akong Carmelita, Oo. wherein nag-away kami ni Victor Wood Oo. dahil yung aming company ay iba. Vicor Nirecord niya si yung Victor, oo, amin yun eh. Alpaco. Alpaca, oo. Yung Carmelita, nirecord niya, nirecord ko rin. Oo. Yung Beautiful Santi, nirecord ko, nirecord niya rin. Oo. Kaya nagkalaban kami sa jukebox ng mga panahon na yun. Hindi ko naman masasabing wild, pero talaga dati ang mga fans talaga, pag once na
sumuporta sila sa isang fan. Grabe. At Sabi- nakakatuwa naman Mm. dahil doon mo nakikita na talagang idol na idol Yes. ka, no? Oo, Na yes. para kang santo na pinupunasan ka, yung makahalik lang sa'yo. Tapos kayo, halos hindi na makita ang mga mukha nyo Kaya dahil sa doon rami ako- ng mga Oo. sampagita-lay. Saka ng Oo. mga feathers. Oo, mga feathers. Doon ako Allergy. allergy rhinitis hanggang ngayon. Wala. At sa loob mismo ng sinihan, pagka premiere night, sila mismo ang magde-decorate ng mga balloons, Oo. kanya-kanyang pagandahan ng mga banners. Yes, yes. Di ba? Oo, oo, totoo Nakakatuwa. yun. Sila ang Nakakatuwa. gumagastos ng Oo. todo-todo. Hindi ka lang naman singer, hindi ka lang hitmaker at that time. Pinaglalabanan Jukebox King supremacy at that Oo, time. oo. Victor Wood ang sinasabi Oo. nila, pero naandyan ka rin, Oo, nakikipaglaban at ka si rin. Eddie Peregrina. Eddie Peregrina. Oo Oo, naman. the late Eddie Peregrina. Kaya hindi niya lang solo yung title Yes, because yes. tatlo kaming namayagpag sa jukebox noon eh. Si Eddie, Oo. si Victor at ako. Actually, nauna si Eddie. Si Eddie ang Nauna una si talaga. Eddie, oh. Si Eddie. Kaya, yun ang masasabi mong jukebox Oo, talaga, na talaga. tatlo kaming Totoo. jukebox. Tapos, nag-crossover ka rin naman sa TV at saka sa pelikula. Yes, oo. Naging part ka ng The Sensation, si Vilma Santos, with di ba? Vilma. Oo. At yung Vivian Volta, Oo. wherein kasama ko rin siya. Mm-mm. Kasama ko rin si Nora Honor sa sapagkat kami mga Mrs. Lamang. Sa Pelikula Ani- na to. Oo, mga Oo. pelikula, Ani Oo. Batong Bakal. Oo. ganun. Kaya nga actually, sabi nga nila, ang glory days talaga ng entertainment business was during the 70s. Yes. Oo, And never, I cannot o, diba? ask for more. Natutuwa na ako. I'm blessed. I'm still here. Yes. And I'm doing some shows. Alam mo, So- Tita Astrid, talagang ayoko na sanang magpapa-interview dahil Bakit naman? hindi naman nahihiya ako o ano Bakit man. naman? Oo. Minsan pagka napapag-usapan natin yung mga bagay-bagay na nakaraan, Yes. marami Marami nagpa-flashback, di ba? magpa-flashback May sa mga akin. happy memories. Hindi maaaring hindi ako umiyak Oo. Oo. dahil sa kaibuturan ng puso ko, mahirap ang nangyari sa akin. Oo. Alam mo na, hindi ba? Kaya hanggat maaari ayoko na sanang mag-flashback. Naiintindihan Pero ko. mahal kita, Hindi lang 'yun kasi Tita Aster. hindi lang sa ako or mahal mo ko or mahal natin ang isa't isa, kundi mahal mo lalo ay yung mga fans mo na Yes, hanggang oo. ngayon na andyan pa rin, Sa bagay, di ba? totoo yun. Oo, kasi ang pinakamaganda kasi nito is to share Mm, your story to them. yeah. Ito pala si Darius Rason. Ito pala yung pinagdaanan ni Darius Rason. Kasi marami rin silang mahuhugot kasi na aral, di ba? At inspirasyon. O yun, Nagtataka nga rin ako sa sarili ko dahil nakapag-entertain ako pero deep inside. I know. Laughing on the outside, Happy sa crying on labao. the inside. Correct. Yeah. And you are that person. Balikan muna natin, Dada, yung taong 1992 when you lost your daughter, Darlene. Anong nangyari? First na nag-run ako bilang isang konsehal ng Mandaluyong. Nung gabing nagbibilangan na, nasunog yung isang bahay ko, nakabibili ko lang sa District 1 na malapit sa eskwelahan ng aking anak na babae sa Dominican College. Nagpunta ako sa bilangan, kasama ko yung aking anak na si Denver. Nung nandun din yung aking anak na babae, nakita ko na lang na bigla akong napatitig sa kanya na talagang ang puti-puti, ang ganda-ganda, na hindi ko akalain na ito pala lang ang aking huling pagtanaw sa kanya. Para bang may halo siya. Sabi ko, ang ganda-ganda ng anak ko Yung pala, nung gabi rin yun, nauna siyang umuwi dahil nandun pa kami sa bilangan. Nalaman ko na lang na may nasusunog daw sa Mandaluyong. So happen na yung palang bahay ko at yung bago kong townhouse na nabili ang nasusunog. At kasama doon ang aking anak na babae na 14 years old at mga kalaro at anak ng aking kaibigan at ng nanay ng asawa ng kaibigan ko. Kaya 5 ang pinalibing ko nung araw na yon. Hindi sila nakalabas. Yung anak ko, nung tangkain niya na bumaba sa salas at makatakas, sinalubong siya ng apoy at nasunog yung mga mukha niya. Oh my God. Kaya hindi ko na siya nasilayan uli dahil sarado yung coffin ng iburol ko siya. Pagkatapos nun, matagal akong nawala sa sarili ko. Sa awa at tulong ng mga pakaibigan at siyempre ng Panginoon, nakabangon ako ng konti. At hindi ko rin akalain na sa pangalawang pagkakataon, mangyayari sa akin
isang trahedya sa buhay ko na hindi ko iniisip na mangyayari ulit. At ito yung namatay ang aking anak na si Denver, na aksidente, binangga ng isang babae yung kotse na sinasakyan niya, na hindi niya naman girlfriend o walang koneksyon, walang relasyon. Oo. Kaya doon halos ayoko nang mabuhay. Parang gusto ko na sumuko. Dahil hindi ko akalain na mangyayari pa yung dahil araw-araw na ginawa ng Diyos, nagdadasal ako na sana wag nang mangyari uli. Si Denver na lang ang natitira sa akin. Pero nangyari. Kaya ito ako ngayon, nung una sinabi ko, bakit Panginoon, bakit nangyari ito? Hindi naman ako nakakalimot sa iyo. Kinu-question mo ang Diyos. Yes. Pero nung pangalawang pagkakataon, hindi ko na-question ang Panginoon. Wala na lang. Sinabi ko na lang na, bakit? Hindi naman ako nakalimot sa iyo kahit masaya ako o malungkot ako. Palagi ako nagpapasalamat sa iyo. Hanggang sa matagal kong binuno na mag-move on, makarecover. Halos ngayon lang ako nakaka-recover at Tita Aster. Dahil iniwanan ako ng anak ni Denver na 2 babae. Ilang taon lang sila noon at that time? Mga 5, 4, 5, 6, 7, mga ganun lang. Iniwanan niya ako at kabilin-bilinan niya sa akin, Dad, ang hiling ko lang sa'yo, that rings to my ear na huwag ka nang mag-asawa. Bibigyan na lang kita ng apo, kaya magkasunod na babaeng apo ang binigay niya sa akin na hindi ko akalaing iiwanan niya ako. Kaya ito na yung nagsisilbing anak ko na lang. Nakahawig ng aking panganay na apo na si Mika, nakahawig ni Darlene, at si Denver, nakahawig ng bunso niyang anak na si Monica. Masakit tanggapin kasi hindi ko inaakalang mauuna siya. Dahil usually talaga namang ang nauuna yung ama't ina, hindi ba? Na siyang maghahatid sa'yo. Pero kabaligtaran na nangyari sa akin, Tita Aster. Balikan ko lang yung pagkasunog ni Darlene. Anong naging cause ng pagkasunog ng townhouse niyo? The usual thing na sinasabi nila, faulty wirings daw. Kaya hindi ko na naasikaso yung pagtakbo ko, even though alam ko nanalo ako ng unang run ko bilang as a counselor. Dahil siyempre, hindi ko akalaing mawawala sa akin si Darlene. Ayokong isipin na tungkol sa politika ang naging dahilan ng pagkasunog ng bahay ko. Dahil independent candidate ako noon nang tumakbo. Hindi ko rin akalain na masusundan ito. Parang may minsan si God na wala yung 2 mong anak, iniwanan ka naman ng 2 apo. Ayokong sabihin na may kapalit. You just could imagine kung wala yung mga apo mo. Parang ano ang silbi ng buhay mo? Wala na. I'll be honest enough. Ayoko na rin. Mabuti na lang siguro nandiyan ang mga apo ko. Kaya up to now, hanggang kaya ko, I'm still doing na kumita, na magsaya, na pagpatuloy ang buhay dahil kailangan pa nila ako. Gusto ko silang suportahan. Pero na kung tutuusin, pareho na silang tapos ng pag-aaral nila. Yeah. Na kung tutuusin sila na dapat magsilbi at tumulong sa'yo. Iba ngayon Oo, Iba diba? ngayon, Tita Aster Oo. Iba ngayon ang upbringing ng tao, Mm-mm. ng mga bata, Oo. ng Gen Z. Hindi ba? Oo. Ewan ko kung nakabuti itong mga social media, yung mga internet, yung mga ano. May advantage, may advantage, disadvantage may din. disadvantage. Yes. Pero mababait sila. Wala akong masasabi At tungkol doon. nakapagtapos pareho ng Yes, pag-aaral. Oo, naigapang mo rin. Yung isa, nurse, di ba? Isa siyang HR, HR. Tapos, Human Resources Specialist. Certified siya, okay. here and abroad. Oh, wow. Oo. Oo. Cum laude. Pero may work na, Oo. di ba? Nag-work na. Tapos yung isa,
isang political science Grad graduate tata at ta maglolo yata siya, wow, gagawin niyang pagpapatuloy niya. oo, preparatory to At law. mukha yatang siya yung sumusunod sa yapak ko bilang isang public servant, isang Pagpag singer, oo. dahil marunong din kumanta, marunong mag-MC, 'Di ba? marunong sumayaw. Oo, nakakatuwa 'di ba, na parang nung unang mawala yung bunso mo, you were so devastated. Yes, totally. How long did it take you para maka-recover? Matagal. Halos sa araw-araw na ginawa ng Diyos noon. Kasama ko pa si Denver, walang tigil ang pagpunta ko sa sementeryo para dalawin ang puntod niya. At doon nasasabi ko na, Den, nagbakasyon lang ang kapatid mo, di ba? Pampalubag loob. At sabi ko, ikaw na lang ang natitira sa akin. Sana huwag kang mawawala sa akin. Surprise na lang na nangyari na tinanggap ko na rin. Siguro sa mahabang panahon, acceptance is talagang matatanggap mo, pero It takes time. yeah, Oo, but the pain will always remain. of course. Hanggang Oo. ngayon dala-dala ko. Kapag pag-uusapan natin ng mga anak ko, talagang hindi po ako nagpapaawa dahil minsan yun na akong kinawaan, dinamayan, kundi talagang masakit na masakit pa rin po sa akin. Siyempre bilang magulang. Hanggang oo, nandito oo, po ako oo. sa mundong ibabaw. Diba? Kung naandyan si Darlene, anong mensahe mo sa kanya? Well, una sa lahat, siyempre, namimiss kita at alam mong mahal kita. Hindi ko man naibigay ng todo-todo ang pagmamahal na dapat mong makita sa akin. I just hope na andiyan ka man at saan ka man naroroon, nararamdaman mo na mahal kita. Kayo ng kuya mo na si Denver. Kayo na bumuo ng pagkatao ko bilang isang lalaki. You were a single father or single parent. Yes. Oo, ever since, Ever 'di ba? since. Nasa sayo yung mga bata. Nagkahiwalay kami Oo. ng nanay niya. Tinaguyod ko ito, hindi na ako Ilang nag-asawa. taon yung mga bata nung magkahiwalay kayo? Maliliit pa sila. Oo. So nung magkaisip yung mga bata, talagang single parent ka na. Yes. Oo. Kasi hindi ko rin akalain na mahihiwalay ako. Dahil wala naman akong ginawa kundi mag-abroad, magtrabaho, di ba? At naging ambassador ako ng goodwill na nag-i-entertain ng ating mga kababayan sa Amerika, sa Ibang abroad. bansa. Doon nga nagkahiwalay kami na hindi ko akalain. Noong una, binigay niya lang sa akin si Denver, kinuha niya si Darlene. Pero hindi ko kaya na mawala ang mga anak ko sa akin. Kaya sumugod ako sa bahay niya, kinuha ko si Darlene Gay. Sabi ko, magdemanda ka na kung anong gusto mo idemanda sa akin. Pero akin ang mga anak ko. Mabuti pumayag siya. Wala na siyang magagawa, Mm-mm. tinago ko, Mm-mm. hindi ba? Sabi ko, lalabanan na lang kita, ikorte mo man ako. Doon pa lang, Mahirap. parang kalbaryo na rin yun eh. Oo. Traumatic na rin yung experience mo na yun, Ay, di ba? malungkot talaga ang love life ko. Oo. Ewan ko ba? Mm-mm. I never experienced the love of my mother and father, Mm-mm. even my brothers and sisters. Ba't nasabi mo yon? 5 kami magkakapatid, Okay. pang-4 ako. Namatay ang mother ko sa panganganak, sa pang-5. Kinuha ko ng aking lola's boy ako. Ako lang. Pinalaki niya ako. Hindi ko nakita ang mga kapatid ko na 4. At pag nadadalaw naman ako, parang hindi naman malapit sa akin yung na ama ko na tinuring. Hindi na ako magiging ipokrito. Hindi ko rin akalain. Broken family ako. Na hindi ko akalain na hindi ako anak ng apasyonado na dinadala kong apelido. Kundi anak ako ng isang Santos, isang pulis ng Maynila. I see. Pero yung mother mo, biological mother mo yun. Yes, So oo. yung father mo, kaya layo ang loob niya sa'yo dahil hindi kanya biological son. Yes, pag Okay. dinadalaw ko I sila. get it, oo. Kumusta ang relasyon mo sa mga kapatid mo? Okay naman kami, kaya lang yung panganay at pangalawa, namatay na. Okay. Yung babaeng bunso, nasa UK na. At 2 na lang kami nung isang kong babaeng kapatid na si Mau ang natitira. Nasa Pilipinas. Nasa Oo. Pilipinas. Kahit kailan, hindi ka nagkaroon ng magandang relasyon doon sa stepfather mo? Hindi kaya nga I'm Oo. longing sa love ng isang tatay, ng nanay, Mm-mm. ng kapatid, babae man o lalaki.
Ito talaga nararamdaman ko. Kaya minsan, kapag marami akong nagiging kaibigan, halos ang tawag ko kapatid, hindi ako makatawag ng tunay na pangalan Mm. na palaging may kuya, Oo, may ate, oo. kapatid. Dahil hindi mo naranasan. Dahil hindi ko Oo. naranasan. Even lalong-lalo na sa father. Mm. Dahil hindi naman siya nagpakita sa akin ng may amor siya sa akin. Nakilala mo ba ang biological father mo? Nakilala ko. Ilang taon ka na nun? 17 ako nung pakilala sa akin ng lola ko na nagpalaki sa akin. Dinalaw ko siya sa pier at doon kami nagkita. Dahil isa siyang pulis at doon siya nakadestino. How was the reunion? Alam ba niya na anak ka niya? Yeah. Alam niya, all these years, Yeah. ikaw lang bali ang walang alam. Yeah. At alam mo ba, namatay na ito. At nung mamatay, alam mo ba, talagang ayaw niya magpalimot sa akin. March 5 din, birthday ko, nung mamatay siya. Kaya ang birthday ko, kamatayan naman ng ama ko, na si Ibarra Santos. Parang lahat yan may lahat yan may purpose, lahat may mensahe. Pero yung magkita kayo eventually ng biological father mo, kumusta? Nagkaroon ba kayo ng bonding time? Yeah, halos ayoko na munang umuwi. Gusto ko muna nandun. Pinakilala ka ba niya sa pamilya niya? Yeah, Hindi ka ba naging close naging close ako. doon Ako lang ang tinanggap. sa Siyempre, mga siblings mo? oo. At siyempre, alam mo na, pag pulis, matulis. Oo. Yes, yes. Pero Lahat. yung stepmom mo doon sa father mo, Okay lang. okay naman. Natanggap niya ako. Natanggap. Ilan ang anak niya doon? Ilan mga Dalawa kapatid? rin. Dalawa. Dalawa rin kami dito. Okay. Nung aking isang babaeng kapatid Oo. na si Mau. Pero dito, mga babae rin ang kapatid mo doon sa biological father mo. Ako lang. At yung babaeng kapatid ko, isa. Si Ay. Tita Mau. Doon naman sa kabila niya, Mm-mm. dalawa rin na namatay na. Mm-mm. Isang lalaki rin at isang babae. Pero yung real father mo talagang wala na. No? When he passed on, Wala na rin wala sila na rin. lahat. Oo. Kasi ikaw, ay, yung mawala yung mother mo, maliit ka pa di ba? Yeah, wala naman akong ibig sabihin Oo. dito, Aster, kung bakit ko nasasabi ito. Dahil gusto ko lang ipakilala sa Yes. inyo ang tunay na Darius Oo. Rason. Yes. Oo. Na maintindihan May niyo ako, at kung saka maintindihan pinagdaanan niyo. mo. Oo. Na but still, sa lahat ng mga pinagdaraanan ko, simula ng pagkabata, hindi po ako bumitaw sa ating Panginoong. Yun ang pinaka-importante sa lahat Yun lang. Kasi lahat sabi nga nila, it happened for a reason. Yeah. May Yung iba kasi pahiwatig. dyan, magagalit, hindi iba. Oo. Yes. Medyo, bakit ganun? Kino-question. Oo, hindi ba? diba? Sinusumbatan. Wala akong maisusumbat. Pero ito mo naman, ang Natanggap nangyari ko. sa'yo, di ba? Base sa kwento mo nga, you were unloved by your family. Hindi mo naramdaman yung tunay na pagmamahal ng father mo na inaakala mong totoong tatay mo. Nung makilala mo naman yung tunay mong ama, you were 17 years old, but he passed on, ilang taon ka na? Matanda na rin ako, pero hindi ko akalaing sa araw pa ng birthday ko siya mamamatay. Oo. Hindi ba? Diba? Kahit na yung lola ko, namatay ng February 6, pero pinanganak si Denver, na una kong anak, Oo. ng February 6 din. Di ba may ano lahat may kahulugan lahat. Minsan, May nahihiwagaan ako. oo, di ba? Nahihiwagaan ako. Actually, Aster. mahiwaga ang buhay. Pero alam mo, prior to you getting married and having your kids, biniyayaan ka ng blessings ng Diyos Yeah. Pinasikat ka niya, pumasok ka sa showbiz, sumikat ka. Yung razon ba, is it a screen name or... Screen name actually, pero Okay. medyo may mga kamag-anak din akong rason. Pero yung tunay mong apelido, Santos sa father's side mo. Tapos, Pero ang ang- ginamit ko, yung sa stepfather ko talaga na Darius S. Apasionado. sa stepfather mo. Sa Siyempre, yun ang stepfather ko. kinalakhan mo Para wala ng salitaan. Nung magkita kayo ng real father mo, ng biological father mo, wala bang sumbatan, lalo sa part mo? Hindi mo ba sinumbatan ng father mo? Hindi ko sinumbatan. Dahil nalaman ko rin ang istorya kung bakit nagkagano ng nanay ko. In fairness sa nanay Anita ko, kung bakit nangyari ang nangyari na hindi dapat mangyari. Kaya walang sumbat. Natutuwa ako at nabigyan pa kami ng pagkakataong magkita at tanggapin ang isa't isa. Ilang taon mo na-discover na hindi yung stepdad mo ang tunay mong ama? Artista na ako noon eh. Sikat ka na. Oo, sikat na ako eh. Kaya dumating ang mga pagkakataon na minsan siya yung Howie voice ko. Yung father mo. Yung father ko. Oo. Di ba pagka may mga personal appearance ako, alam mo naman, uso noon ang Alright. personal appearance. Right. Pag sikat ka sa probinsya, Oo. yung pupunta ka doon, Nagkakaguluhan ka di ba? talaga. Oo. sikat ka.
Oo. Hindi katulad ngayon na dahil sa meron siya may show ka, Mm. do'n ka sa show makikita ng Oo. mga fans mo, hindi ba? Oo. Hindi uso ang shows noon, eh. Oo, oo. Personal appearance Personal. sa probinsya. So, kahit papaano, totoong tatay mo na talaga ang kasama mo at that time. Pero Mm. hindi ba naging proud yung stepdad mo nung sumikat ka na? Hindi ko na naramdaman, eh. Hindi man. Hindi ko na nakita Mm. yung sa aking ama na Oo. tinuring, hindi na kami nagkita, eh. Hindi na rin ako pumunta sa kanya, hindi ba? Pero but still, wala akong galit. Kahit na nung mamatay siya, Mm. pumunta rin ako, hindi ba? Oo. Tanggap ko ang lahat. Kaya lang nga, hindi ko akalaing bilang ako na si Darius na hindi malakas ang loob ko, eh. Iyakin ako, eh. Di ba? Bang nerbiyoso ako. Pero nakayanan ko sa awa at tulong ng Panginoon. Hindi ba? Dahil sabi nga, pag binigay niya sa'yo to, at Correct. alam niyang kaya mo. Totoo. Moving forward, nakilala mo yung tunay mong ama, nagkaroon ka ng relasyon sa kanya, at saka sa kanyang pamilya. Ito, tapos sumikat ka ng husto. Yeah. So, Nagkaanak. Nagkaanak ka, nag-asawa ka, nagkaanak ka ng dalawa. Ito bagong trahedya na naman ang dumating sa Yeah, iyo. kabibili ko lang yung townhouse na yun, ha? Ay ko na Natupok yun. ba siya? Oo, siya lang. Oo. Siya lang sa halera ng mga Bukod townhouse tanging na yun. yung Bukod tanging. ano na yun, di ba? At hindi ko alam na lapse pa yung insurance noon. Oh my God, oo. Oo. Kaya okay lang, Mm, tinanggap ko lahat. Oo, oo. Tinry ko yung sarili kong tanggapin ang lahat. At hindi doon natatapos ang lahat. Nung naging konsyal ako, di ba? Puro pagsubok, Aster. Puro pagsubok. Nagkaroon ng girlfriend si Denver na nag-Dutch Entertainment din. Yes, yes. Na nagkaroon ng sama ng loob sa lola niya yung babae. Tinawag si Denver. Katapos, sabi niya ayaw niya daw umuwi na. Kaya napilitan akong kupkupin yung babae at magsama sila. Sabi ko nga, isosoli na kita. Paalam na natin nagsasama na kayo ni Denver. Ayaw niya. To the point na dumating ang pagkakataong ang nanay at lola niya, kinasuhan kami. Pinalabas nila na rape, Oh my. na pinagsaluhan namin yung anak niya Oh my o God. yung apo niya. Oo. Wherein, imposibleng mangyari. Kung sa toothbrush nga, hindi kami nag-use ni Denver ng same toothbrush. Oo. Yung pa kaya. Paano mo ito nalusutan? Nag-hire ako ng dalawang attorney na dalawang ulo kaming pinagtanggol at sabihin mong inano ang kaso. Unti-unti kung ano yung mga messages. Pina-extract mo. Oo. Tapos hanggang sa lumabas ang katotohanan ng nagsisinungaling ang babae. Dahil kasama ko pa siya minsan sa pangangampanya. Anong ginawa ni Denver? Ayang hiya si Denver sa akin. Kumbaga sa ano, parang sabi niya, kung ikukulong niyo kami, wag na ang tatay ko. Kasi matanda na siya, eh. Ako na lang. Kung ayaw niyo maniwalang hindi namin siya ni-rape at hindi, dahil girlfriend ko yung babae na yan. At that time ba may mga anak na sila? Wala pa? Meron na dapat. Kaya lang, pinalaglag ng lolo at nanay. May obigaini kami noon. Ako ang nagpaano sa kanya. Natakot siguro siya sa lola niya at nanay niya. Bakit pa sila nagkaroon ng dalawa pang anak? Hindi sila nagkaroon ng anak. Actually, dapat magkakaroon sila ng anak. Okay. Yun ang ibig ko sabihin. Ayun So din, yung dalawang apo mo, iba yung mother? iba. Okay. Okay. Iba. So paano na-resolve yung kaso doon sa dating girlfriend ng anak mo? Siyempre, napatunayan ko at maraming mga loopholes na nakita yung DOJ. Kaya napawalang bisa yung reklamo nila sa amin. Pero natakot ako dahil, siyempre, Diba? ang hirap eh. Oo. Babae, di ba? Ang nanay niya rin. Oo. Babae, siyempre. Parang Siya- pinagkaisahan kayong mag-ama, di ba? Nalusutan ko naman, awa at tulong ng Diyos. Tapos noon, Aster, ang kahuli-huli ang nangyari sa akin na tinanggap ko pa rin. Nung mamatay si Denver, kamamatay lang ni Denver, in-inside job ako, sinet up ako, ninakawan ako sa loob ng bahay ko. 6 na lalaking pumasok nung umaga ng linggo sa bahay ko. Maliliit pa sila, Mika at si Monica. Kasama ko pa sa kwarto. Nakita ko na lang pagkagising kong may 6 na lalaking nasa loob ng bahay ko. Sabi ko, anong kailangan nyo? Wala, hindi ka namin. Alam namin meron kang pera dito sa loob ng bahay. Wala, sabi kong ganyan. Hindi, sabi niya, meron ka. Hindi ka namin gagalawin. Sabi niya, labas mo yung mga pera mo. So no choice ka, kundi
ilabas ko. Ilabas. So, dahil buhay niyo ang nakataya this time. Andun pa yung mga apo Ayun mo. ang mga apo ko maliliit pa. Oo. Walang ibang tao doon bukod sa inyo? Isa sa mga naging kasambahay ko. Sabi ko, wag niyo lang kung gagalawin ng mga apo ko. Kamamatay lang ho ng tatay niya. Tapos, nang maituro ko, dinala ko sa CR, ako lang. Yung dalawang apo ko nasa kama namin. Tinali ako doon. Pinaupo ako sa inodoro. Tinali ako. Nung makaalis sila, that's the only time na nakahingi ako ng saklolo. Anong ginawa nung katulong? Kasabwat ba siya? Ewan ko. Okay. Ayoko na lang sabihin kasabwat siya Oo, o sino man. Wala siyang ginawa, kundi umiyak din siya. Kaya ayoko na mag-isip ng ano pa man. Asta, humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Paano ka nakahingi ng tulong kung nakatali ka? Nung umalis yung mga magnanakaw, pinasok ako ng mga apo ko, kinalagan ako. At tapos, ang ginawa ko, sinira ko yung lock ng barandilya ng bintana namin. At doon kami lumusot ng mga apo ko. Parang pelikula. Yes, makulay na hindi ko maaaring... Sinadula na ba ng MMK? Ang magpakailanman, yes, pero marami pang nangyari after that. Ang natake lang nila is yung maging konsel ako. At marami pang sumunod na mga pangyayari sa buhay ko. Trahedya, challenge na matatawag mo, na ibinigay ba sa iyo ng Diyos para tignan ang katatagan mo kung hanggang saan ka. Masayahin akong tao, pero deep inside, Aster, lumuluho ako. You're hurting. Oo. Pero nagpapasalamat ako. Wala akong tanging hiling sa Panginoon. Kundi alam kong bonus na ito. Bonus in the sense na 72 na ako, Aster. 17 years old ako na magsimula in show business. At wala na akong mahihiling pa, Aster. Kundi good health, long life, at bonus pa mo At ng muli ka buhay. ulit na halal as konsehal. Oo. Yeah, hindi na yun Oo, Aster. diba? Kundi yung paglabas-labas ko na tinatangkilik pa ako, na marami pang kumukuha sa akin, here and abroad, na pagka nagsushow ako, napapatawa ko sila, Na-entertain ko sila, naaaliw sila sa mga awitin ko. Oo. Masaya na rin ako dahil Mm-mm. siguro passion ko ito. Yes. Hindi na siguro bilang isang business. Mm-mm. Ang pera, kinikita lang yan, Aster, pero hindi nadadala. At gusto ko pa rin to gain more friends. Yes. At saka in fairness naman to you, you're so friendly naman. Actually, natutuwa nga ako sa inyo, yung mga kapanabayan mo, pag nagkikita-kita kayo, di ba? Bibihira kasi yung gano'n na hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kayo. Hanggang ngayon, may communication pa rin kayo sa isa't isa. At saka yung hindi rin matatawaran ng pera, ang kasikatan din na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yes. O, kumbaga sa blessings, part yun lahat eh. Kumbaga, winay lang ng Diyos. Wala na Ito yung pinaghirapan mo. Ito yung mga trials mo. Di ba? Pero itong blessings naman ang binigay niya sa'yo. Wala Diba? na akong masasabi, Aster, Oo. kundi magpasalamat lang sa Oo, Panginoon. oo. That I'm still here, alive and kicking, ika Yes. nga. At may bago kang negosyo. May bago akong Ano itong negosyo. negosyong itinayo mo? Itong Hydrogen Cafe, Oho. wherein you can dance, ballroom dancing. Talaga? So, malaking lugar. Sapat lang. Okay, oo. Na wherein you can see me, Oo. you can talk to me, magbanding tayo. Mm-mm. I can sing for you, Oo. kung ano man yung gusto mo. Okay. At tapos magkasasayaw, pwede rin kitang isayaw. Saan to located? Well, meron po akong bagong Hydrogen Cafe. Located po sa Lancaster Hotel, Oh, alam ko yun. sa Show Parati Boulevard, ako dumadaan dyan. Mandaluyong. Mamu, alam natin to. Sana Yes. mapasyal ka, Aster, and Oo, see sige, it sige. for Saan? Sa yourself. ground floor ba? O Sa mezzanine. mezzanine. Okay. Hydrogen Cafe po, ito sa Lancaster Hotel, along Show Boulevard, Yes. Mandaluyong City Oo, po. restaurant niya sa harapan eh. Oo, sa Oo. teritoryo ko. Taga Mandaluyong ka eh. Kailan to? Bago pa lang. Bago pa lang ho. Bago pa lang. Noong September 23 lang ho ako nag-open. Napakabago pa lang talaga. At kaya ho ngayon, Days nagtatawag pa lang ho ako ng mga Oo. kaibigang gusto kong Oo. makita Yes, personally. Yes. Oo. Talk to me, Oo. sing with me, Oo. dance with me. Oo. At meron ho akong DI, mga DI doon. Maraming matutuwa dyan, di ba? Alam mo, ginawa ko ito dahil naging bread and butter ko na rin ito Aster. For so many years, naging may mga bar ako hanggang na-intriga nga nung bandang huli. Oo. Ngayon, eto po, nagbalik po ako sa pagbabar. Oo. Pero ito ho, clean pan ho ito at clean pa naman ho lahat ng mga bar ko Sana ho magkita-kita tayo sa Lancaster Hydrogen Cafe, Show Boulevard, Mandaluyong City.
At saka ang importante is, parang wala ngang nabago eh. Yung boses mo, ganun pa rin. Sabi nila, O, di ba? Parang hindi, di ba at sabi usually? nila, Aster, modesty aside, Oo. narinig ko lang sa kanila. Oo. Sa bagay, mismo sa akin din, napansin ko, Oo. mas magaling daw ako ngayon. O, di ba? Kung kailan ako tumanda. Oo, hindi siguro. Yung sabi nila, mas nahahasa eh. Yes, Through the oo. years, Oo. nahahasa ng gusto. Basta't isipin nyo lang ho na hindi ko na ho iniisip na ikaririn ito ng todo-todo eh. Oo. I'm doing this, nag-show ko, kinukuha nyo ko, I'm doing this for passion. Hindi na ho yung Kikita ka ng kikita laki. ako ng malaki, tatanungin ko kayo magkano ang talent fee ko. Meron ho ako talagang rate. Kaya lang ho, pagkakaibigan ko kayo, give and take na lang ho ang labanan. Puntahan nyo ako, pagbigyan ko kayong, dalhin nyo ako dyan sa inyo. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, sabi nga nila, there's always a light at the end of the tunnel. Lahat ng mga pagsubok, lahat yan may karampatang regalo mula sa kanya. Yes. You cannot have everything. Yeah. Kailangan tayo lahat, mayaman ka man, mahirap ka man, lahat tayo may pinagdadaanan. Marami akong pinagdaanan, Diba? Aster. Sobra. Ilan lang yan sa mga nasabi ko ngayon sa araw na ito sa pagpunta ko sa iyo. Basta ang masasabi ko po, marami pong pagsubok sa akin ng Panginoon. Maraming trahedya po ang aking buhay na hindi ko alam kung kayo ho ang makakaranas, kakayanin nyo rin katulad ko. Sa bandang huli po ay matatanggap nyo na at kakayanin ninyo sa awa pa rin ho at tulong ng Panginoon dahil siguro isa itong pagsubok. Sa mga bagay-bagay na nangyari pa rin sa buhay ko, Aster, pagkatapos nung nanakawan ako, hindi ba? Marami pa Ito rin. yung sinasabi mong inside job. Inside Okay. job. Hindi ba? walang nahuli doon? May nahuli, Okay. Aster. Siyempre, may kumanta siya, Pero di ba? Jando lang. Ah. Hindi siya yung mastermind. Nagkataon, Aster, nung mahuli ito, kwento ko na rin na Right. magandang pangyayaring dapat niyong paniwalaan. Meron akong isang constituent sa Mandaluyong na pumunta sa opisina ko. Sinabi niyang, narinig ko ho na nanakawang kayo. Pero narinig ko ho rin doon sa mga kasama ko sa Luneta, hindi daw kayo nanakawan, hindi daw kayo. Sabi niya ganyan, no? Pero, nakita ko kayo sabi niya nung aking constituent. Sabi niya, andun ho sa Luneta yun, nagtitinda rin. Siguro hinire sila. Pagkatapos nun, nahuli, yung Jando lang, na kasamahan lang, hindi yung pinaka-mastermind. Ikinulong namin siya sa Mandaluyong. Pagkatapos, nilitis, di ba? At hindi niya nga ibinubulgar pa kung sino yung mga kasama niya. Pero nalaman siguro ng mastermind na nakukulong siya. All of a sudden, binalita na lang ng Mandaluyong City Jail na namatay yung lalaki. Siguro, Parang hindi dinalaw kumanta. nung mastermind, pinakain, Oo. at baka nilason. Kaya, nawala na naman ang kaso. Kumbaga hindi nabigyan ng hustisya. Hindi rin. Ganun din sa pagkakataong yung humawak ng kaso namin ni Denver, itong huli na binangga ng babae Na kinamatay niya. na ikinamatay niya, Oo. namatay din. Yung attorney namin, na kaibigan, na hindi ko akalain dahil inhi ako Wala pa ako sa sarili ko talaga. Nito na lang ako naka-recover. Yan ang mga trahedya na masasabi mong kung iisa-isahin ko, masakit. So di ba? yung lawyer na nagde-defend sa inyo ni Denver, Oo. yun ang sumakabilang buhay. Oo. Yung dinmando ko yung babaeng nagbangga ng sasakyan Paano natapos yung kaso na yun? Well, biglang-bigla na lang. Wala na akong connection dun sa attorney Nalaman ko na lang na namatay He siya. passed on. Na-issue na hindi na ano yung kaso So dahil dismissed. na-dismiss. So in other words, hindi rin nabigyan ng hustisya yung pagkamatay, Hindi. yung pagkamatay ni Denver. Hindi. At ganito na rin yung pag nanako sa akin, hindi ba? Dahil namatay yung Yung supposed to be dapat nakakaalam para Nakakaalam hindi ng kumanta o para hindi magsabi. Yeah. Ituro ay yung kung sinong mastermind. At nasasabi lang nitong Jando na nahuli namin sa mga paglilitis, hindi niya daw ako nakita, di ba? Sabi, sino ang nakita mo? Sabi niya, totoo po ito. Ang nagsabi nito,
yung nahuli namin. Nandun ho sa room eh. Parang siguro na anuhan sila. Baka sa Parang paningin lang nila, taranta. no? Oo. Meron ho isang mataas na lalaking parang kalbo. Eh, ang anak ko, ganun ang Sa itsura. Denver, oo, Mataas. oo. Siguro, shinield niya yung kanyang mga anak. Minsan mga pangyayaring hindi mo Ma-explain. ma-explain o Oo. kung totoo o hindi, Oo, di ba? oo. Sabi ko sa inyo, maraming kahiwagaan ng buhay na yung minsan mga pangyayaring hindi mo dapat paniwalaan, pero nangyayari pala Oo, talaga. totoo. Minsan masasabi, akala, sinasabi mong ganun, para ng baliw to, kausap kong si Darius. Pero darating din ho sa punto pala na ayoko naman ho sabihin, mararanasan nyo rin. But on the lighter side, kumusta ka na ngayon? Okay lang. Oo. Okay Oo. lang. Imagine mo, kung itatapat mo yung biyaya na natatanggap mo ngayon, na pagtapos mo yung dalawang apo, pareho nang tapos ng college, di ba? At silang nagbibigay ng saya sa'yo ngayon, di ba? Yun lang ang tanging Oo. hiling ko na lang, Aster. And eventually, Makita ko munang magkaroon sila ng pamilya. exactly, di ba? Another apo na naman, apot sa tuhod na yon, di ba? Yun Oo. lang ang tanging At hiling saka ang ko. mababait yung mga bata. Yes, wala Diba? akong masasabi. Yun na nga eh. Di ba yun na nga yun At eh. tuwan-tuwa ako dahil talagang wala silang komunikasyon sa nanay nila at wala silang pakialam. Parang Oo. hindi nila hinanap. At naigapang mo sila, di ba? Nang mag-isa. Yeah. Tulad ng ginawa mo sa dalawang mong anak. Yeah. Yung- Kaya hanggang kaya ko, eto Diba? kumakanta pa rin ho ako. Oo. Kung Importante gusto good nyo health, ako no? maimbit at makita, Oo. sabihin nyo lang ho. Dada, kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Ang parte sigurong naging artista ako. At the same time, nagtuloy-tuloy na maging isang politiko ko para makapagserbisyo sa maliit na kakayanan ko. At pagiging isang entertainer, nakapagpapasaya ako dahil sabihin na nating na hindi mababayaran ang kaligayahan sa buhay at kasiyahan ng kalooban, hindi ba, Aster? Na naging bahagi ako noon, na nabigay ko yun sa mga taong nasasakupan ko at naging kaibigan at supporters ko sa buhay. Ito siguro, mga dapat baguhin, wala na akong dapat baguhin eh. As is to, Aster. Gusto kong bilang pagbabalik tanaw o bilang balikan ko ang buhay ko, gusto kong ako pa rin yung Darius Rason na kung saan dumanas ng maraming pagsubok sa buhay na tinanggap at kumapit pa rin sa ating Panginoong Diyos. Mensahe mo sa lahat. Well, mga kaibigan, mga supporters na nagmamahal po sa inyong lingkod, ako ay nagpapasalamat at muli tayong nagkaniig dito po sa ating kapatid na si Aster. At naibahagi ko uling muli sa inyo ang aking talambuhay, ang mga nangyayari sa buhay ko sa ngayon, na nandyan pa rin kayo at nakikiisa, nakikisuporta at dumaramay sa inyong lingkod. Pakatandaan niyo lamang po, ang buhay po natin ay puno ng pagsubok. Huwag ho tayong bibitaw. Palagi ho tayong kumapit sa ating Panginoong may kapal. Dahil kung siya rin po ang nagbigay nito, siya rin po ang magbibigay lunas ng lahat ng nangyayari sa ating buhay. Amen to that. And with that, thank you so much, Dada. Kahit sabihin natin maraming hirap, maraming pagsubok ang pinagdaanan. Pero sa kabila ng lahat, Nakatayo pa rin. nakatayo ka pa rin. Sigurado akong maraming kapupulutang aral ang naging buhay mo. Ang pinaka-importante dito, good health for you, continued Yun lamang, success yun lamang. sa ginagawa mo bilang singer, entertainer, and entrepreneur at saka public servant. Yung paglilingkod mo sa kapwa mo ay parang pagbibigay mo na rin sa kanila Yes. ng pag-share din ng blessings mo sa kanila. Kaya Diba? yun lang ang tanging hiling ko po. God, bonus pa more. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes. Nesta Sila Salon for my hair and makeup. Nutritech. Maraming salamat. Jos de la Luna. Most View from Japan. Memoy.ph. Silpul Joyce.
Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel. Colorete Clothing by Bebot Santos. Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics. Shinagawa LASIK and Aesthetic Center. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management. Studio Manila. And with that mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.